Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinabulaanan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang puna ng ilan na nagiging ayuda nation na umano ang bansa. Ayon sa kalihim, wala siyang nakikitang masama sa pagtulong sa mga nangangailangan dahil mandato ito ng DSWD. Dagdag pa niya, may masusing criteria ang ahensya at may mga pagmatagalang programa din upang maiahon sa kahirapan ang ilan sa ating mga kababayan. Pagtitiyak din ng DSWD, nakatutok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtulong sa mga mahihirap na mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang edukasyon. Wala pang nakikitang dahilan ang Department of Trade and Industry para tumaas ang presyo ng mga produktong binibili ng mga Pilipino tuwing panahon ng Kapaskuhan. Paglilinaw ni DTI Acting Secretary Cristina Aldigueroque, normal pa rin ang presyo ng mga Noche Buena items at iba pang Christmas products. Bukod dito, makikipagpulong pa ang DTI sa Fair Trade Consumer Protection Group kung dapat panatilihin ang presyo ng mga ito. Patuloy din ang pakikipag-usap ng DTI sa mga manufacturer hinggil sa presyo ng iba pang produkto. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Jason Amisola ng PTV Davao. Mayong adlaw, gihingusgan sa Southern Philippines Medical Center kung SPMC, Institute of Psychiatry and Behavioral Medicine, ang paghatag og prioridad sa mental health. Kinisubay sa pag-obserba karong simana sa Mental Health Week 2024 nga gisugdan niadtong adlaw nga Lunes, Oktubre 14 dinhi sa Davao City. Sumala sa SPMC IBPM, nakitaan nila og pagsaka kung surge ang ihap sa nagapakonsulta kanila bahin sa mental health. Din sagad sa ilang mga pasyente, mga kabatan-unan. Nakita sab nila nga daghang klase na sa mental health issues ang ilang ginaakomodar tungod sa taas na sab nga stress levels nga nasinati sa palibot o sa personalidad sa mga individual. Hinoon, nagapaningkamot sila nga maatiman ang tanang pasyente. Ilabi pa nga suportado sab sa gobyerno ang programa bahin sa mental health. Sa kasamtangan, dunay 300 ka patient wards among pasilidad ug bag-o lang sab sumala pang giablihan ang ilang bag-ong emergency room. Gipasidunggan sa Department of Tourism Davao Region ang duha ka mga probinsya ug usa ka syudad nga nagmadaugon sa managlahing kategorya ato sa gipahigayon nga Pearl Awards 2024 sa Association of Tourism Officers of the Philippines kon ATOP Incorporated. Gihimo kini niadtong Oktubre 10 ning tuiga sa Coronadal, South Cotabato. Grand champion ang probinsya sa Davao Oriental alang sa Best Tourism-Oriented Local Government Unit sa provincial level category. Samtang grand winner sab ang Davao City isip Best Cultural Festival sa highly urbanized city sa nasod alang sa ilang 30th Kadayawan Festival. Naimusab nga Most Outstanding Tourism Officer sa municipal level category si Lea Calamba gikan sa Nabunturan, Davao de Oro. Samtang Best Sports Tourism Provincial Level first runner-up ang Kopya 2.5 km Open Water Swim and Explore Challenge sa Davao de Oro Provincial Office ug Best Sports Tourism Independent and Component Cities category first runner-up ang Bay Deep Mati Free Diving Festival sa Mati City, LGU. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Ang ulat na yan galing po kay Jay Lagang ng PTV Davao. Daghang salamat, Jay. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.